So ito, para masagot yung tanong natin about sa grid tie function nitong POW SPH at POW Eco. So ngayon, bago natin testingin, so kailangan nakaset sa Celsius. Tapos ngayon, dito sa battery setting, habang naka-grid tie, isa-set natin yung discharge current ng battery on grid. So katulad nito, inilimit natin sa 70 amps. So hanggang 70 amps lang magdi-discharge yung battery. Yung excess niyan sa panel na or sa grid niya kukunin. So testingin natin para makita natin sa grid setting. Wala ka. Okay. So ito ngayon, may load tayo na 1.5 kilowatt. Nasa 7.4 amps pa lang yung hugot sa battery kasi mataas yung harvest natin. So testingin natin ngayon. Buksan natin yung induction cooker. Set natin sa 2 kilowatt maximum. Tapos set natin yung paganahin natin yung room heater para humugot tayo. So ayun, kung kunyaring nakaset ka ng 70 amps sa max discharge, hanggang 70 lang talaga. So since yung load natin ay 5.21 kilowatt, yung 1.25 kukunin niya dun sa harvest, 3.5 sa battery. Tapos yung natitira, yung kulang ay sa grid na. So subukan natin babaan para makita natin talaga na kung paano. Set natin 55 amps lang. So yan. So bababa sa 55, 1.2 doon, 55 amps sa battery, 1.4 kilowatt sa grid. Ngayon kung kunyari bababaan natin, magbawas tayo. So ayan, binabaan natin load natin sa 3.5. Bababa yung kain sa grid. Kasi pasok siya doon sa limit na 55 amps ng battery. So ayun, nawala na ng kain sa grid. So working yung niya, yung grid tie function niya. May support siya. So kung i-set niya na kunyari 5 kilowatt yung max na huhugutin niyo sa battery tsaka sa inverter at may load kayo na 7,000 watts, yung kung nilimit nyo sa 5 kilowatt yung inverter, kukuha siya sa utility. So hindi ma-overload yung inverter nyo. Basta siguro set nyo lang sa safe. 5 kilowatt, 4 kilowatt kung gusto nyo ganun, pwede. Hindi siya ma-overload. So yun lang, testing POWMR SPH 6 kilowatt.